Kapansin-pansin ang katangian ng may-ari ng ubasan sa mabuting balita ngayon. Siya ay isang taong gala, yung bang hindi mapirmi sa bahay. Laging gustong lumabas, laging gustong magliwaliw. Sabi nga natin, Makati ang talampakan. Pero hindi paglilibang o pagnegosyo o gawain ang dahilan ng kanyang pagagala na maraming beses sa isang araw. Misyon ang dahilan kung bakit lumalabas siya upang maghanap ng mga taong nakatambay at naghahanap ng trabaho. Nais niya silang dalhin upang gumawa sa kanyang ubasan. Marami nang naisulat tungkol sa pagiging mapagbigay ng Diyos sa mabuting balitang ito. At ito naman talaga ang isang makapangyarihan tema sa talinghaga. Subalit nais kong ituon ang pansin sa isa pang katangian ng Panginoon sa pagbasa. Ang kanyang dedikasyon sa misyon na mag-alok ng kaligtasan, mag-anyaya sa pagbabagong buhay at magbukas ng bagong pagkakataon para sa kanyang mga minamahal. Hindi nag-uutos sa iba ang may-ari ng ubasan. Siya mismo ang naghahanap ng manggagawa. Hindi nag-aatas sa ibang tao para mapayamihan ang mga manggagawa. Siya mismo ang personal na humahanap sa kanila. At kahit na ang katiwala ang nagpapasweldo, ang Panginoon mismo ang tumutugon sa mga pagpuna at reklamo ng mga manggagawa niya. Dito makikita natin ang pagsasalarawan kung paano makipagdaupang palad ang Diyos sa atin. Personal niya tayong minamahal. Lumalabas siya upang hanapin, kausapin, anyayahan at makasalamuhat tayo. Malayo ito sa larawan ng isang Diyos na abot-tanaw lamang. Ang Diyos ni Jesus ay mismong lumalapit sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na naghahanap saan man tayo naroon at yumakiyakap sa atin anuman ang ating katayuan. Diyos na abot kamay, nakadaog palad. Sa panalangin, Eucharistia, Biblia at misyon, natutuklasan natin ang Diyos na buhay, aktibo at tunay na mahabagin. Sa katotohanan, hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Tulad ng mga pagano noong unang panahon, para sa mga Kristiyano, ang Diyos ang naghahanap sa atin sa bawat sandali dahil sa dakila niyang pag-ibig. Naway makatugon tayo agad at nang may galaks sa kagandahan loob at pagkukusa na ito ng ating Panginoon. At bilang panguli mga kapatid, at matapos maranasan ang ugaling ito ng Diyos, maging handa naman sana tayong pakiharapan ang ating kapwa na may pagmamahal, pangunawa at pagkahabag. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love.
through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at i-follow na ang ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat po mga kaparokya!